everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman ang inyong one and only Mama Mia. Nako, excited na ba kayo sa pagtatapos ng taon at sa pagsisimula ng 2025? Bago ang lahat ng yan, pakinggan muna natin ang ating kwento na tampok for today's video. Bago yan, nako, magpapasalamat muna ako dahil sinamahan ninyo ako ng isang buong taon. Maraming salamat. Yes, from January 1. Meron ba tayong upload last 2024 January 1? Hindi ko na sure. Pero salamat pa rin at nandito kayo. At salamat pa rin at nakapag-subscribe kayo. At lagi pa rin ninyo akong sinasamahan hanggang sa dulo. Maraming thank you. Syempre, una na riyan ang ating mga taga-comment na taga-subscribe na rin. Maraming salamat. Hi kay Bolem Canhobo. Hello rin daw at pa-shoutout kay Joanne Aleno. Maraming salamat din Elena Hukutan from Moscow. Maraming thank you sa'yo. Eden May 1913, maraming salamat all the way from Antique. Hello din kay Liza Teves, maraming salamat sa iyo. Jen Mendoza, LJ Nanit, maraming thank you dahil lagi kayong nandyan nakikinig at hindi nangiiwan. Sana all hindi nangiiwan. Hi din kay Mylene Garrido, kay Lady Kim, maraming salamat. Christy Carpintero, hello din kay Gerald Haro, maraming thank you sa iyo. Ayun. Ako daw ang kanyang pinapanood dito sa YouTube. Maraming salamat. Hello sa pamilya mo. Shout out sa inyo dyan. Hi din kay Christy Dimitrial. Hello rin kay Gail Easy na lagi namang nandyan sa atin simula pa nung nakaraang taong. Maraming salamat. Lina Ladeza, Jaime Rodriguez, thank you so much. Jose Arlan Briaga Basmayor, hello sa iyo. Hi din kay Rosel Praj. Ayun, Gemma. Maraming salamat. Melona Santiago, Leonie Hiso. Hello rin kay Martin Durant from UK, Sally Buma, maraming salamat. Jasmine Banderado, maraming thank you sa'yo. Nits Pabualan, Neriza Quezo, Sheila Alday, maraming salamat. At sa lahat po ng nakasubaybay, nakikinig, thank you so much dahil hindi kayo nang iiwan at lagi pa rin kayong nandyan with or without glasses man si Mama Mia. Tuwing nagre-record ay lagi pa rin kayong nakasuporta. Wag na nating patagalin, excited na ba kayo? Eto na ang ating bagong kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi na bago sa atin ang kasabihan na laging nasa huli ang pagsisisi. Pero paano nga ba imaibabalik sa isang pagsisisi ang isang pagkakamali na sana ay hindi mo na lang nagawa sa buhay mo? Sana bangungot na lang ang iyong mga naging kasalanan. Dear Mama Mia, good day po sa iyo at sa lahat ng mga viewers at listeners nitong iyong YouTube channel. Hindi ko na sana itutuloy pa ang pag-share ng storya ko dito kasi hindi ko pa kaya. Hindi ko pa alam kung kakayanin ko bang marinig ang sarili kong storya. Pero yung kapatid kong babae ay lagi po akong pinipilit na tapusin na ito. Lagi niya akong pinipilit to do this and to share something sa yung YouTube channel para na rin sa yung mga avid listeners and viewers, Mama Mia. Ang kapatid ko po talaga ang fan ninyo. Nung madiscover niya itong iyong channel, ay lagi na niya akong kinukulit na isulat rin ang aking karanasan. Nasabi ko sa sarili kong hindi ko pa kayang i-share ang mga nakaraan ko. Kasi hanggang ngayon punong-puno pa rin ako ng pagsisisi sa mga nagawa ko sa aking sariling asawa. Until now, guilty pa rin ako. And I think, Mama Mia, wounded pa rin ako. Pero gusto ko lang i-share para mabigyan din ako ng advice at payo ng iyong mga tagapakinig, lalo na rin mula sa iyo, Mama Mia. At sana nga'y isa ito sa mga paraan para makapag-move on na ako ng tuluyan. Sana nga. I'm not a good narrator, so pagpasensyahan niyo na po itong pagsusulat ko, Mama Mia.
Hindi din ako marunong mag-express ng nararamdaman ko dahil hindi po ako ganyang uri ng pagkatao. Okay lang, Mama Mia, na i-judge ako ng iba. Okay lang na pagsabihan nila ako ng kung ano-ano. Yung mga nakakakilala sa akin, kung alam niyong kwento ko ito, okay lang. Alam ko naman na kapag may nakikinig o nanonood sa inyo ngayon na nakakakilala sa akin, ay malalaman nilang ako ito. Mama Mia, I'm JP. Biyudo. Kahit pa nga bata pa ako, ay biyudo na po ako. Yes, tama po ang nabasa ninyo. Biyudo na ako. My wife, Charlene, ay pumanaw na po siya. I'm half Filipino and half Chinese. Mama Mia, sana wag niyo akong i-bash sa magiging confession ko ngayon. Pero kung ibabash niyo man ako, tatanggapin ko po. Gusto ko lang talaga ng tulong, ng dasal at ng advice mula sa inyong mga listeners and viewers. Lumaki ako in a very wealthy family. Oo, mayaman kami. Kasi nga merong malaking negosyo ang papa ko. Strikto ang papa ko lalong-lalo na pagdating sa aming family business. At dahil ako po ang panganay na anak, he expect me to marry at the age of 18. Para raw meron siyang kapalit. At para raw makita niya ang kapasidad ko bilang isang panganay at isang padre de pamilya. Sa bata pa ako, Mama Mia, ay nangarap po ako na sana katulad na lang ako ng iba kong mga kaklase at kalaro. Sana katulad na lang nila ako na normal ang buhay, na normal ang sitwasyon. Sana katulad na lang ako nila na ang pinoproblema ay kung paano maglaro at mag-enjoy. Na ang pinoproblema ay paulit-ulit lang ang ulam nila. Na ang pinoproblema ay hindi sapat ang bilang ng ulam sa kanin. Yun bang kahit mahirap, Mama Mia, basta hindi ka bantay sarado, basta may kalayaan ka. Kesa sa mayaman ka nga pero lahat ng kilos mo ay dimonitor, dimetro sa iyong mga magulang. Wala akong masyadong mga kaibigan, Mama Mia. At kung may mga kaibigan man ako, Chinese po yun. Kasi ayaw ng papa ko na makipagkaibigan ako sa mga Pinoy. Kasi lahat daw ng mga Pinoy ay baka lolokohin lang daw ako. That's why I wondered kung bakit na-in love siya sa mama ko. Pinoy naman ang mama ko. Kaya nga ako half Pinoy, half Chinese eh. We're not even allowed to use social media apps like Facebook, Twitter, or Instagram. Ang rason ng papa ko ay for family protection. Meron akong cellphone pero for games lamang yon and for business transactions lang. Yun lang daw ang dapat gamit noon, sabi ng papa ko. Nag-elementary ako sa China. That's what my mother told me, Mama Mia. Pero nag-move kami rito sa Pilipinas because of family problem. At sa pagkakaalam ko, involved po ang pera sa family problem na yon. Dumating kami dito sa city namin kung saan kami nakatira ngayon at dito nga naitayo ng papa ko yung kanyang malaking negosyo. Gusto ng papa ko na ipasok niya ako sa Chinese school at bibilhan niya ako ng kondo kasi medyo malayo po yung Chinese school sa aming bahay. Pero napakabata ako pa po noon. I'm only 11 years old at that time. At ayaw pumayag ng mama ko na meron na agad akong kondo at dun na agad ako tumira. Pero ang papa ko ay gusto niya, Mama Mia, na kapag daw nakapagtrabaho naman daw ako at makapagtayo na rin ng sarili kong negosyo, yung kondo na ibibigay niya sa akin, may kapalit daw yun. Dapat bayaran ko raw yun sa kanya. I will totally say na napaka-selfish po ng papa ko. At gusto niya lahat ay may kapalit na pera. Gusto niya sa bawat transaksyon involve ang pera. Ang takbo ng buhay ko, Mama Mia, pakiramdam ko ay mas masahol pa nga kapag nasa preso ka.
I promised myself that I will never be like my dad. Pero tama nga siguro ang kasabihang like father, like son. I become the worst version of my father. Lalo na nung nagpakasal ako, Mama Mia. Isa po akong biktima sa tinatawag nilang fixed marriage. I was just 21 years old at that time and I don't even know kung sino ang babaeng ipapakasal nila sa akin. And besides, meron po akong babaeng minamahal noon. As in, mahal na mahal ko siya at siya po ang gusto kong iharap sa altar. Siya po ang gusto kong pakasalan. Her name is Shai. I don't know kung yun ba talaga ang tunay niyang pangalan. Kasi Mama Mia, nagkakilala lang naman kaming dalawa ay sa isang sementeryo. Habang naglalakad ako noon at nakatingin sa mga pansyon, nakita ko siya doon. Kahit nga bawal sa akin ay kinaibigan ko siya, Mama Mia. Walang alam ang mga magulang ko tungkol kay Shai. Kasi hindi ko yun sinabi sa kanila. Alam ko kasi, Mama Mia, natuto lang papa ko. Lalong-lalo na nga ang papa ko. Only may lolo sa side ng mama ko ang nakakaalam ng tungkol kay Shai. Patay na rin po ang lola ko, Mama Mia. Buntis pa ang mama ko sa kapatid kong babae nung namatay ang lola ko. Si Lolo Bert lang talaga ang close kong masasabing kamag-anak kasi napakabait niya. Mama Mia, siya ang pinagsasabihan ko noon tungkol sa mga sikreto ko, lalong-lalo na nga tungkol kay Shai, ang babaeng aking minamahal. May time po na nagsisinungaling ako sa mga magulang ko. Sinasabi kong pupuntahan ko lang ang lola ko, pero pupuntahan ko lang ang lolo ko. Pero ang totoo, Mama Mia, ay nakikipagkita ako kay Shai. Mga 12 years old pa kami that time. Oo, masyado pang bata kung tutuusin, pero minahal ko na siya. Meron akong binigay sa kanyang kwintas, Mama Mia. A couple necklace, yung sa kanya susi ang pendant, yung sa akin naman padlock. Binili ko yun, Mama Mia, nung nagbakasyon kami ni na Lolo sa Baguio. Medyo mahal siya at meron po siyang real diamond sa gitna. Nung time na yon, we promised each other to stay together till the end. We even promised na kung lumaki na kami, kaming dalawa ang magkakatuluyan. Kung lumaki na kami, kaming dalawa ang magpapakasal. We made that promise in front of my lola's grave. Yes, sa sementeryo po kami sikretong nagkikita noon. And yes, we also kissed at that time. Siya ang first ever kiss ko, Mama Mia. Siya rin at ako rin ata ang first ever kiss niya. Masayang masaya ako. Masaya sa pakiramdam kahit na puppy love lang yon kung tatawagin ng iba. Pero para sa akin, totoong pagmamahal yon. Para sa akin, totoo akong na-in love sa kanya. After ng mga pangyayaring yon ay hindi ko na inaasahan na yun na rin pala ang magiging huli naming pagkikita dalawa. Kasi kapag pumupunta ako kina Lolo ay nandun na sina Papa. Galit na galit kasi ang Papa ko, Mama Mia, nung sabi ko pupunta ako kina Lolo pero nakipagkita lang ako kay Shai. Yung araw kung kailan ko binigay yung kwintas. Yung araw kung kailan ko nakuha yung aking first kiss. Pagdating ko sa bahay ni na Lolo ay nandun na pala si Papa. Galit na galit siya kung bakit ko siya niloloko at pinagsisinungalingan. Para daw akong mama ko. Parehas daw lahat ng mga Pinoy na mga sinungaling at manloloko. Kaya grounded ako that time. After 9 years ay hindi na kami ulit pa nagkita ni Shai. Wala rin akong number niya, Mama Mia, kasi wala siyang cellphone noon. Ang communication lang namin dati ay yung boy po namin sa bahay. Siya lang po ang tagapagsabi kung saan kami magkikita o kung magkikita ba kaming dalawa ni Shai o hindi.
At after nga, nung nalaman ni na Papa na yung boy na yon ang koneksyon ko kay Shai, ay pinaalis siya ng Papa ko sa trabaho sa aming bahay. Until the fixed marriage was arranged. Iyak ako ng iyak noon, Mama Mia. Kasi kahit lumaki na ako at kahit ilang taon na ang lumipas, mula nung huli kaming nagkita ni Shai, ay pinanghahawakan ko pa rin ang pangako namin sa isa't isa. Si Shai ang gusto kong pakasalan. Siya ang gusto kong makita, siya ang gusto kong makasama habang buhay. Nasaktan ako, Mama Mia. To the point na ang lolo at lola ko ang naghanap ng babaeng ipapakasal sa akin. Akala ko kasi noong kabataan ko ay si lolo ang number 1 supporter ko. Pero mali pala ako, Mama Mia. Lahat pala sila ay under my dad's power. Pareho lang sila ng mama ko. Kung anong sabihin ng papa ko, yun po ang batas. Walang makakabali. Pati nga lolo ko napasunod niya eh. Kaya, Mama Mia, nagtanim po ako ng galit para sa kanila, para sa sarili kong pamilya. And I swear that I will make my soon wife life like a living hell. Para bang siya ang pinangako kong paparusahan ko sa mga kasalanan ng pamilya ko sa akin. Before sa aming kasal, Mama Mia, ay pinagsama pa kami ng 1 week sa iisang condo unit para mas makilala namin ang isa't isa. Siya po si Charlene. Unang kita ko sa kanya ay maganda naman siya, Mama Mia. Kung physical ang pag-uusapan ay attractive talaga siya. Maganda ang kanyang pangangatawan. Sexy siya kung tutuusin. Yung kanyang mga mata ay kulay brown. Pati yung kanyang mukha ay mamula-mula. Naturally pink. Pero hindi ko talaga maiwasang maggalit sa kanya. Para sa akin ay gold digger siya, Mama Mia. 20 years old siya at that time and I'm 21. Alam ko na binayaran lang siya para pakasalan ako. Hindi ko siya ginalaw ni minsan kahit magkatabi kami matulog nung isang linggo na magkasama kami sa iisang kondo. Wala akong planong galawin siya, Mama Mia. Para sa akin, si Shai lang ang iniisip ko. Si Shai lang ang nasa puso ko. Siya ang gusto kong makasama sa iisang kama at hindi si Charlene. Ang necklace na binigay ko sa kanya ay itinago ko sa aking sekretong box. May code po ang box na yon. Ako lang at si Shai ang nakakaalam ng code na yon. Malalaman ko kung si Shai ang babaeng makikilala o makikita ko sa hinaharap kapag nakita ko na ang kapartner ng necklace ko. Hanggang sa ikinasal na nga kaming dalawa ni Charlene. Unang kasal, Mama Mia, na ikinakahiya ko talaga ang aking mga magulang. Lalong-lalo na si Charlene. Ang unang kasal namin ay kinakahiya nilang lahat kasi hindi ako sumipot sa kasal na yon. Galit na galit ang papa ko sa aking ginawa. Sa ikalawang kasal namin ay sumipot ako, Mama Mia, pero hindi ko siya hinalikan after sinabi nung aming officiator that you may now kiss the bride. Hindi nga ako nagpa-picture kasama si Charlene. After ng kasal namin ay dumiretso na ako sa kotse ko at hindi na ako bumaba, even sa reception ay hindi ako nagpakita. Oh, Mama Mia, I was harsh. Pero yun ang pagpapakita ko na nagre-rebelde ako dahil ayoko talaga ng desisyon nilang yon. I know na naiintindihan ako ng mama ko sa aking ginawa. Pero Mama Mia, dahil nga pala sa ginawa ko ay masasaktan ko pala ng sobra ang mama ko. Kasi siya po ang sinisisi ng papa ko sa aking ginawa. Ang mama ko ang nanagot sa ginawa ko. Binugbog siya ni papa. Kasi para sa kanila, Mama Mia, the mother will be blamed of those wrongdoings sa kanilang mga anak. Especially kasi stricto ang pamilya ni na papa. He just wants fame and money. I don't even hear him saying I love you to my mom. Not even thank you.
Ewan ko nga kung bakit sila nagpakasal eh. Hindi ko alam ang kanilang love story. Sa honeymoon naming dalawa ni Charlene ay hindi ko siya tinabihan. Nandun kami noon sa Palawan at that time, Mama Mia. In fact, ay 2 kwarto ang binook ko. Pinakita ko sa kanya agad-agad ang worst attitude ko, Mama Mia. Wala akong pakialam kung gugustuhin niya ako o hindi. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi ko siya gusto. Hindi ko siya pinapansin, kung pwede nga lang hindi ako sumabay sa kanya. Paminsan-minsan ay iniiwan ko siya. Kapag inaaya niya akong gumala dun sa honeymoon namin ay iniiwan ko siya at gumagala akong mag-isa. The worst thing happened is umiyak siya sa harapan ko, Mama Mia, kasi pinahiya ko siya in front of her relatives. May reunion noon sa kanila. At sa galit ko ay naglasing ako ng sobra. Until to the point, Mama Mia, na sinampal ko siya sa harap mismo ng mga magulang niya. Hindi ko kasi mapigilan ng sarili ko. Mama Mia, pinigilan ako noon ng kanyang mga magulang at pamilya. But I told them not to. Huwag silang mag-intervene sa aming mag-asawa. Kasi kaya ko silang ubusin lahat kung gugustuhin ko dahil may pera ako. So ngayon, hindi sila pumalag sa akin. Mama Mia, tinawag kong gold digger, makate, malandi yung asawa ko at the same time. Tinawag ko pa nga siyang pokpok kung tutuusin. Gold digger at walang kwenta. I even confronted her na hindi ko pinangarap na siya ang magiging ina ng aking mga anak. But instead, magalit siya sa akin for humiliating her in front of her relatives. She just wiped her tears and hugged me. Sabay sabing, "You're just saying that because you're drunk. Stop drinking, babe." Pagkarinig ko na tinawag niya akong babe, Mama Mia, ay talagang umigting ang aking mga tenga. Mas lalo akong naggalit sa kanya. I managed to take her arms out around my waist. And I pushed her away and then pumasok ako sa kotse. Nagising na lang ako na nasa loob na ako ng kwarto namin sa aming bahay. Binilhan pala kami ni Papa ng bahay. Maliit lang siya. Pero meron po itong maliit na swimming pool at elegante ang interior design. I look around at mas lalo akong naggalit sa aking pagbangon dahil may pagkain na sa gilid ng mesa. Oo, tawagin niyo na akong walang kwenta. Tawagin niyo na akong walang utang na loob o walang kwentang asawa o kung ano pa man yan. Pero yun talagang nararamdaman ko dahil ayoko na binibaby ako ng isang tao. All my life, I never felt how to be loved by someone, not even by my own family. Kaya imbis na maging masaya ako o maawa sa asawa ko ay mas naggalit patuloy ako sa kanya, Mama Mia. Ewan ko kung bakit. But kapag nakikita ko siya ay may something talaga sa puso ko na talagang hindi ko alam kung bakit siyang pinag-uumpisahan ng galit ko sa kanya. Hindi ko maiintindihan o hindi ko naiintindihan ang nararamdaman ko sa kanya. May one time po, Mama Mia, na kinausap ako ng mama ko. JP, don't treat your wife just how your dad treated me. Pero ma, she's just my wife on papers. Do you love me? Tanong ng mama ko. Of course I do. You're my mom. JP, I am in a fixed marriage too. So I wanted you to treat her as how you treated me. You are not your father. You are my son. Speechless ako sa sinabi ng mama ko hanggang sa nagpatuloy siya. She's the one you're searching. A woman who can love you more than I do. Hindi ako sumagot sa mama ko. Umiyak lang ang mama ko at umalis na. Pero after that, Mama Mia, ay pareho pa rin ang pagtrato ko sa asawa ko. Basta kapag nagluluto siya ay itinatapon ko ang kanyang niluluto at hindi ako kumakain. Basta on duty ako sa office, pinapadalhan niya ako ng pagkain pero binibigay ko sa aming janitor.
Until to the point, Mama Mia, that I cheated on her. Oo. Oo, Mama Mia. Nagloko po ako sa marriage namin. I met Chloe on a club na pinuntahan namin ng aking mga kabarkada. Maganda si Chloe at napakagaling magdala sa kama. Siyempre, ano pa bang aasahan mo sa isang babae sa club, hindi ba? Magaling talaga yun, lalo na pagdating sa kama. Si Chloe ang naka-virginize sa akin. Siya ang nakauna sa akin at hindi ang asawa ko. And yes, virgin pa ako that time. At si Chloe ang unang babaeng naikama ko. Kasi Mama Mia, ayoko talagang galawin ang asawa kong si Charlene. Kasi hindi ko siya mahal. Okay lang naman si Chloe kasi pwede ko naman siyang bayaran. After nung mangyari yon ay hinanap ko na si Chloe. Hinahanap-hanap ko na siya. I even came home late then para lang makasama ko si Chloe. Pagdating ko ng bahay ay gising pa si Charlene at nag-aantay sa akin. She always asked me kung nasaan ako at kung saan ako nanggaling dahil nag-aalala raw siya. But I just love to give her a smirk saying, "It's none of your business and it will never will." Tapos dediretso na ako sa kwarto namin. For almost 1 year ay ganun po ang pagtrato ko sa asawa ko. 1 year din ang naging relasyon naming dalawa ni Chloe. Yes, Mama Mia, nagkaroon talaga kami ng relasyon ni Chloe. I even think, Mama Mia, nabuti na lang at hindi ko nabuntis si Chloe sa paulit-ulit na may nangyayari sa amin. Hindi na ako nagbibigay ng pera kay Charlene. Pero kay Chloe ay nagpapadala ako sa kanya through my assistant. Kasi baka mahuli ako ng papa ko na may iba akong binibigyan ng pera at magagalit talaga siya sa akin. Meron pang time noon, Mama Mia, na kinakalabit ako ni Charlene tuwing gabi at magkatabi na kami sa kama. Pero ayoko talagang makipag-sex sa kanya. Never. Never talaga. Alam ko naman na hindi bulag o tanga ang asawa ko sa mga nangyayari. I even hear her sobbing in the kitchen one time. And I love to look at her like that. Ewan ko ba? Nasisiyahan ako kapag umiiyak siya. Pakiramdam ko kahit katiting ay nakaganti na rin ako sa mga magulang ko na siyang nag-set up sa aming dalawa. Oh, demonyo na ako sa paningin ninyo. Pero hindi ko talaga mapigilan ang galit ko. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay si Charlene ang magiging dahilan kung bakit kahit kailan ay hindi ko na magagawa ang pinangako kong kasal noon kay Shai. Kumbaga, ang hatred ko na yon sa pamilya ko ay kay Charlene ko na ilalabas. One time, nag-rest day po ako. May plano ako that time na gumala kasama si Chloe at magbakasyon kaming dalawa. Meron na akong nabook na mga tickets para sa aming dalawa. I even planned not to tell Charlene about noon. At habang nag-e-empake na ako ng mga gamit ko, I accidentally saw the secret box of mine. Yung box kung saan ko nilagay yung kwintas ko, nakapareho ng kwintas na binigay ko noon kay Shai. Binuksan ko yon, Mama Mia, at nakita ko ulit yung kwintas ko na padlock. Nag-flashback ulit sa memorya ko ang mga alaala naming dalawa ni Shai. So I immediately call my attorney and ask her to have a private investigator. May gusto akong taong ipahanap sa kanila. At yun ay si Shai. I am still hoping na makikita ko si Shai, Mama Mia. And I am still hoping na single pa rin siya. If malaman kong single pa rin siya and that she's still waiting for me, iiwan ko si Charlene at Chloe just for her, no matter what happened. Hindi ko naman mahal si Chloe. Na-excite lang ako sa kaniyang dinadala sa akin. Na-excite lang ako sa kaniyang pakikitungo sa akin, lalo na pagdating sa kama. So after kong mag-empake, Mama Mia, ay dyan ko nasabing karma is real pala talaga.
On my way sa airport ay may nangyari sa amin. Nabangga kami. Unfortunately, Mama Mia, ay namatay on the spot si Chloe. While me, habang ako, Mama Mia, nabulag po ako. Yes, okay lang kung pagtawanan ninyo ako. Pero yun yata ang karma ng ginagawa ko sa asawa ko. Almost 3 months kong tiniis yung pagkabulag ko at 3 months din akong inalagaan ng asawa ko. Naririnig ko paminsan-minsan ng mama ko na nandun sa bahay namin at nag-aalaga din sa akin. Pero hindi siya nagtatagal dahil ayaw pumayag ng papa ko na si mama ang mag-alaga sa akin dahil meron daw naman akong asawa at ang responsibilidad daw ng mama ko ay ang papa ko. And I don't even hear my dad words of encouraging sa akin. Pati take care na mga salita ay wala talaga. He just say, let's go, kapag umuuwi na silang dalawa ni mama. Si lolo naman, kahit na meron akong galit sa kanya at meron akong tampo sa kanya, ay pinupuntahan pa rin niya ako. Pero minsan, Mama Mia, ay hindi siya masyadong nakakapunta kasi nahihirapan na siyang maglakad dahil sa kanyang katandaan. At kapag pumupunta din naman siya sa bahay, ay hindi ko siya masyadong pinapansin. At that time ay baby pa po ang nakababata kong kapatid. At that time, Mama Mia, ay hindi pa po kaya ng nakababata kong kapatid na mag-alaga ng isang katulad ko. Hindi siya baby na baby pero hindi po siya capable na mag-alaga sa akin. The same pa rin ang treatment sa akin ng asawa kong si Charlene at that time. At mas grumabe ako nung nabulag ako, Mama Mia. At dahil nga ayoko siyang makasama, I even asked the hospital management to ban my wife in the building. Kasi ayokong marinig ang boses niya at lalong ayokong mahawakan ang balat niya. Ilang days, weeks ang nagdaan, wala akong narinig na boses ng asawa ko dahil sa ginawa ko. At dahil meron naman akong private nurse na nag-aalaga sa akin ay wala akong naging pakialam. Then one time ay dumating bigla si mama, si papa at si lolo. Masaya ako dahil binisita ako ng pamilya ko at nasa tabi ko sila to tell some good news. Son, somebody donated an eye for you. A compatible donor. Mama Mia, narinig ko noong sinasabi ng mama ko. Cornea ang sinasabi niyang idodonate sa akin. Alam kong umiiyak ang mama ko dahil naririnig ko po siyang sumisinghot-singhot. Well, thanks me for him. Don't worry apo, magiging maayos ka rin soon. Nagpasalamat ako sa good news na yon, Mama Mia, at masayang-masaya nga ako nung marinig ko ang balitang yon. So after ilang araw ay hindi ko pa rin narinig ang boses ng asawa ko. Hanggang sa nag-undergo na nga ako ng operation para sa aking mata. Bago po bumalik ang aking paningin, Mama Mia, ay meron pang mga follow-up, check-up and treatment for almost a year and a half bago maging totally healed ako sa operation na yon. And I was 23 at that time. After kong makauwi at nagre-recover na, my mama handed me an envelope. As I look, Mama Mia, it's an annulment papers. Oo. My mom told me na nag-file para ng annulment si Charlene. Mama Mia, nakahinga ako ng maluwag. Nakahinga ako ng maluhag dahil sa wakas, single na ulit ako. Magiging malaya na ulit ako. Pero umiiyak ang mama ko sa aking harapan habang nakikita niyang masayang-masaya ako sa binabasa kong mga papeles. Wala na akong pakialam noon. Siguro naging malungkot ang mama ko dahil nga ayaw niya na maghiwalay kaming dalawa ni Charlene dahil laging sinasabi ng mama ko sa akin noon na si Charlene ang babaeng magmamahal sa akin. Pero wala na akong pakialam. Ang importante ay magiging malaya na ulit ako. After my mama left ay tinawagan ko ulit ang aking abogado. Naisip ko yung pinapahanap ko sa kanya
Naisip kong kapag nakita na niya si Shai, tapos single pa ito, ay talagang magiging masaya ako. Dahil magiging single na rin ako. Ibig sabihin, matutupad ko na ang pangako namin sa isa't isa. Sabi ng attorney ko, Mama Mia, ay mayroon daw siyang mga information tungkol kay Shai. Pero hindi pa raw yun sapat kasi napakamaliliit lamang ng mga yon. At mayroon pa siyang hinahanap na iba pang mga impormasyon. Hindi ko kasi alam ang apelyido ni Shai, Mama Mia. Hindi ko rin naman binother na itanong dati. Siyempre mga bata pa kami noon. At wala pa akong kaalam-alam na yun na pala ang huli naming pagkikita nung binigyan ko siya ng kwintas. Back to normal na ang buhay ko pagkatapos ng lahat-lahat. Siyempre nakakakita na ulit ako. Ang mga gamit at damit ni Charlene sa cabinet, Mama Mia, ay hindi pa niya kinukuha. Kaya ayon, isinilid ko yon sa isang karton pagkatapos ay pinatapon ko sa aming kasambahay. Wala na rin akong planong malaman kung nasaan pa si Charlene. Kung magiging masaya siya sa buhay niya, well then and good. Magiging masaya rin ako para sa kanya. At kung magkikita man kami ulit, Mama Mia, ang gusto ko lang sabihin sa kanya ay mga salita ng pasasalamat dahil siya na rin mismo ang pumutol ng kasal naming dalawa. Pero merong isang pagkakataon, Mama Mia, na nagising ako sa lahat ng mga kasalanang pinagagagawa ko. Nagising ako sa lahat ng mga pangmamaltrato ko sa asawa ko. I was in the front of my mirror fixing my necktie kasi on duty na ako ulit. When something caught my eyes, Mama Mia. As I looked closely, I saw a similar things in my ex-wife eyes. Nakita kong brown pala yun. As I look very close to the mirror, I can see Charlene's eyes reflection. Nag-hallucinate ba ako? Ano to? Bakit naaalala ko ang asawa ko, ex-wife ko, habang tinitignan ko ang mga mata ko sa salamin? Imbis na pumunta ng opisina ay dumiretso ako ng ospital kung saan ako na-confined ng ilang buwan at kung saan ako nag-undergo ng operations. I asked all the details about my case, Mama Mia. And to cut the long story short, yes, I found out. Charlene was my eye donor. Hindi ako nakapagsalita sa nalaman ko. Napaupo ako noon sa bench ng hospital habang hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Involuntarily, tears came flowing down my eyes. Tinakpan ko ng aking mga kamay ang aking mukha. I was so dumb, idiot, useless, at hiyang-hiya ako. I can't even look at the people around me sa sobrang kahihiyan na nararamdaman ko. Tinawagan ko ang mama ko after kong mahimasmasan. I asked her kung nasaan si Charlene. Hindi siya sumagot sa akin, Mama Mia. Umiiyak lang siya. Napapamura na ako that time because parang hindi ko alam kung ano bang mararamdaman ko. Gustong-gusto ko nang malaman at gustong-gusto ko nang sagutin ng mama ko ang mga tanong ko. Kaya lang umiiyak lang siya sa kabilang linya. Kaya napamura ulit ako. First time akong narinig ng mama kong magmura at sa kanya pa talaga. I dropped the call and I called my lolo. By this time, gusto kong sabihin niya sa akin ang totoo. And yes, Mama Mia. Sinabi niya sa akin ang totoo kung saan ko makikita si Charlene. Pinuntahan ko yung address na binigay sa akin ng lolo ko. Mama Mia, sobrang kaba ang nararamdaman ko. Kabang-kaba ang dibdib ko habang papunta ako doon sa address na binigay ng lolo ko. At mas lalo pa akong kinakabahan nung malapit na ako sa my gate. Mama Mia, yung address na binigay sa akin ng lolo ko ay shelter for the disabled persons.
And yes, one of the staff assisted me papunta kay Charlene. I saw her smiling na nakatingin sa kawalan. Siyempre, sa kawalan mo na lang makikita ang kanyang pananaw kasi wala na siyang nakikita noon. Kaya nakikinig lamang siya sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Mama Mia, ang sabi ng lolo ko, artificial lang daw ang mga matang inilagay kay Charlene. Mukha pa rin siyang normal pero kung ikaw alam mong hindi na siya nakakakita ay talagang maawa ka sa kanya. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya. Hindi talaga nawala ang napakalaki niyang ngiti sa kanyang mga labi na para bang ang saya-saya niya. Masaya pa rin siya sa likod ng kanyang mga paghihirap. Masaya pa rin siya kahit sa kanyang pinagdadaanan nung mga panahon na yon. She even gave me another chance to live normally by giving me her eyes kahit sa ginawa ko sa kanya noon. Umiyak akong nakatingin sa kanyang ngiti. Nag-guilty talaga ako ng sobra, Mama Mia. As in sobra-sobra akong nag-guilty. Charlene? Sabi ko habang hinahawakan ko ang kanyang kamay. Sino to? Tanong niya. Ako ito. Mas lalong lumaki ang ngiti niya pagkarinig na niya sa sinabi ko, Mama Mia. JP? Oo, ako to. Oh, kumusta ka na? Okay lang ba ang naging operation mo? Speechless ako sa reaction niya, Mama Mia. Ang tagal-tugal kong nakatitig sa kanyang mukha. Bakas sa kanyang mukha ang sobrang saya nung marinig niya ang boses ko. Sorry. Yun lang ang tanging nasabi ko sa kanya. Sorry? Sorry para saan? Tanong niya habang nakangiti pa rin. Sa lahat. Mas lalong lumapad ang kanyang ngiti. Wala na yun, JP. Pass na yun. Natanggap mo na ba yung petition ko for annulment sa kasal natin? Umiyak ako ng todo, Mama Mia. Hindi ko napigilan ang aking nararamdaman. Umalis ako. Lumabas muna ako at iniwanan ko siya. Ayokong marinig niyang umiiyak ako at humihikbi ako dahil sa kanya. I searched for my phone sa pocket ko at denial ko ang number ng mama ko. What's wrong, son? Nakita mo na ba si Charlene? What happened? Bakit ka umiiyak? Sunod-sunod na mga tanong ni Mama. Ma, gusto kong labanan yung final na annulment ni Charlene, please. Gusto kong labanan yon. Umiyak ang mama ko at sinabi niyang mahal na mahal niya ako. Mama Mia, humingi ako ng pabor sa mama ko na kung pwede ay labanan namin ang annulment na final ni Charlene. Pero sabi ng mama ko, tapos na raw. Nagawa na raw niya yun, Mama Mia. Matapos ang pag-uusap namin ni Mama ay gumaan medyo ang aking nararamdaman. Bumalik ako kay Charlene, Mama Mia. At kinausap ko siya na kung pwede ako nang mag-alaga sa kanya. At first, ayaw niyang pumayag. At first, ayaw niya dahil masaya naman daw siya dun sa shelter na yon. Pero pinilit ko siya. At pinalakad ko agad sa attorney ko yung mga papeles para sa pag-alis niya dun sa shelter na yon. Ang mga papeles para ma-release siya kaagad. Pero Mama Mia, namilit pa si Charlene na ayaw daw niyang sumama sa akin. Akala ko ay dahil natatakot siya na baka maranasan niya ulit yung mga pinaranas ko sa kanya dati. Akala ko ay dahil natatakot lamang siya na masaktan ko siya ulit o maltratuhin ko na naman siya just like before. Pero inexplain ko sa kanya na hindi na mangyayari ulit yon. And I asked her for a second chance kasi gusto kong baguhin at ayusin ang relasyon naming dalawa. At the end ay napilit ko rin naman siya, Mama Mia. At dun ko nalaman na meron pala siyang mini-maintain na gamot. Akala ko, Mama Mia, ay para yun sa kanyang mga mata. Akala ko yung gamot na yun ay para sa kanyang
mga mata dahil ibinigay niya ang mga yun sa akin. Pero nalugmok po ako matapos kong malaman ng katotohanan na meron palang stage 2 liver cancer si Charlene at hindi siya pumayag na magpa-chemotherapy. Almost a year na pala siyang may sakit na ganoon, Mama Mia, pero hindi man niya binanggit sa akin yon nung nagsasama pa kami. And the reason kung bakit niya idinonate ang kaniyang corneas sa akin ay ang katotohanan na mamamatay din naman daw siya. At least daw magamit ko ang mga mata niya. Pero matapos kong malaman ang lahat ng yon, I swear to her that I will be with her until the end. At mamahalin ko siya as much as minamahal niya ako. Ibabalik ko sa kanya lahat ng pag-aalaga, pag-aaruga at mga sakripisyong ginawa niya para sa akin. Hindi naging madali ang adjustment ko, Mama Mia, kasi hindi na katulad ng dati si Charlene. Hindi na siya caring at loving. Nagbago na siya sa akin, Mama Mia. Naramdaman ko na cold na siya sa akin. Ewan ko ba kung bakit. Kung kailan ko naman siya inaalagaan at kung kailan ko pinagdesisyonan na mahalin na ang asawa ko ay tsaka naman niya ako tinutulak sa iba. Tinutulak niya ako sa ibang babae kung saan daw ako magiging masaya. Kasi sabi niya, Mama Mia, mamamatay na rin naman daw siya. Pero no, hindi ko siya susukuan. Pareho nung hindi niya pagsuko sa akin noon. 8 months kong inalagaan si Charlene. 8 months siyang nakipaglaban sa sakit niya, Mama Mia. Gustong-gusto ko siyang ipagamot pero she refused to undergo chemotherapy. At hindi mo naman pwedeng pilitin ng isang tao na ayaw magpagamot. Bawal po yun sa ospital. Mama Mia, pinagsisisihan ko po lahat-lahat. Kung sana dati ko pa siyang minahal, hindi sana siya magiging ganito. Hindi sana magiging ganito ang buhay naming dalawa. Siguro magiging masaya kami. Siguro masaya si Charlene. I always call her babe, honey, honey bunch, mame. Pero never siyang nag-respond sa akin sa tawag na yon. JP pa rin ang tinatawag niya sa akin. Dati tinawag niya akong babe at nagalit ako. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi siya nagre-response sa tuwing tinatawag ko siya ng mga endearment. She told me there's nothing to pretend naman daw. Kasi hiwalay naman daw na kami legally. Bakit kailangan pa raw naming mag-pretend, Mama Mia? Bakit kailangan ko pa raw mag-pretend na mahal ko siya? Pero it's not pretending. Ewan ko, bigla ko na lang naramdaman na mahal ko ang asawa ko. Pero para sa kanya, hindi raw yun pagmamahal. Awa lang daw ang nararamdaman ko sa kanya dahil sa sitwasyon niya. At bukod sa awa, siguro guilt din daw dahil alam ko na siya ang nag-donate ng mga corneas para sa akin. Pero pinursu ko pa rin siya. And yes, ginawa ko ang lahat para mas maging close kaming dalawa. Todo effort ako that time. And the best thing is, Mama Mia, nakaka-recover unti-unti ang kaniyang katawan. Hindi na siya yung payat na payat. Parang nagiging okay na ang katawan niya. Meron po kaming kasambahay at may sariling nurse po si Charlene, pero ako talagang nagpapakain sa kanya personal. Gusto kong pakasalan siya ulit, Mama Mia. Yung kasal na totoo, yung kasal na hindi galit ang nasa puso ko, yung kasal na hindi ko siya ipapahiya. At kinasal nga ulit kaming dalawa. Mama Mia, nung mga panahon na yon, I was turning 24 at siya naman, I was 24 turning 25 at siya naman ay 24. Naka-wheelchair pa rin siya pero nakita ko sa mga mata niya ang sobrang kasiyahan at masayang masaya ako. I invited all our relatives at nagsorry ako sa parents ni Charlene dun sa ginawa ko sa kanya noon. Buti na lang at pinatawad ako ng mga magulang niya. Siyempre, meron talagang honeymoon, Mama Mia. At ang honeymoon namin ay talagang masayang masaya para sa akin. Dinala ko siya sa isang malaparaisong lugar. Lugar kung saan
Gusto kong mapalitan ng masayang alaala ang mga pangit na alaala ko doon sa lugar na yon. Alaala namin ng asawa ko. 1 week kami doon kasi hindi siya pwedeng magtagal nang hindi nakakapunta ng hospital dahil under monitoring pa rin siya. Meron siyang gamot na iniinom. Ayaw lang talaga niyang mag-undergo ng chemotherapy. Meron din kaming kasambahay, Mama Mia at nurse na kasama din namin sa hospital na yon. Mama Mia, months ang lumipas. Nabuntis si Charlene. Masayang masaya ako pero may kaba sa dibdib ko nung mga panahon na yon. Paano kakayanin ng katawan niya ang kanyang pagbubuntis? Hindi ata kayang isustain ng kanyang katawan ang pagdadala ng bata sa kanyang sinapupunan. At hindi rin siya pwedeng mabuntis dahil may mini-maintain siyang gamot. At the same time, Mama Mia, ay nag-umpisa na rin noon ang kanyang chemotherapy dahil sa kapipilit ko sa kanya. At siguro nga, nagustuhan na rin ni Charlene na magpa-chemo kasi masaya kami nung mga panahon na yon. It was the biggest decision na ginawa ko. Sinakripisyo ko ang baby naming dalawa para lang mabuhay ang asawa ko. Oo, Mama Mia. Kailangang tanggalin sa kanyang sinapupunan ang aming anak dahil pareho naman daw silang mapapahamak. Sabi pa ng doktor. At dun bumalik ang pagka-down ng kanyang katawan. Nalungkot siya, Mama Mia, na nawala ang anak niya. Hindi na siya kumakain. She's suffering from depression dahil sa pagkawala ng baby namin. Until to the point na hindi na siya makakausap ng maayos. Hindi na niya ako kinakausap. Malungkot na malungkot ako. Hanggang sa tuluyan na ngang bumigay ang katawan ng asawa ko. Tuluyan na nga siyang namatay. Hindi ko maintindihan noon ang nararamdaman ko. Ilang buwan ko nang pinapakita sa kanya ang sobra kong pagmamahal sa kanya. Pero napakaikli lang ng panahon na yon. Maikli lang para sa akin ang lahat. Gusto kong makasama si Charlene habang buhay. Gusto ko siyang mayakap, mahalikan, bago ako matulog. Pero wala na siya. Wala na. Sayang. Sayang ang pagmamahalan naming dalawa. Hindi ko pa masyado at lubos na na-enjoy ang panahon na kasama ko siya. Batang-bata pa siya, Mama Mia. She's just 24. Batang-bata pa para mawala sa mundong ito. Gusto ko pa siyang makasama ng mas mahaba pa. Tulala ako the whole time sa kaniyang burol. Wala akong mga salitang binibitawan. Nandun ang pamilya ko at the same time ang mga pamilya at mga kamag-anak ni Charlene. Pero wala pa ring humpay sa pagtulo ang mga luha sa mga mata ko habang pinagmamasdan ko ang asawa ko na nakasilid na sa kabaong. She's so beautiful on her white dress. Para siyang Barbie doll. 2 days ang lamay niya, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang kuya niya na dun na sa Canada nakatira. 8 years daw silang hindi nagkita ang dalawa ni Charlene. Pagdating ng kuya niya, ay niyakap niya ng sobra yung kabaong ng asawa ko. Sigaw siya ng sigaw. At tumulo ang mga luha ko sa aking nasaksihan. Shay! Shay! Gumising ka na, Shay. Andito na ako. Andito na ang kuya, Shay. Nanigas ako nung marinig ko ang tinawag niya sa kanyang kapatid. Shay? Tama ba ang narinig ko? Lumingon ako sa mama niya habang umiiyak itong nakatingin sa kanyang anak na lalaki na umiiyak at niyayakap ang ataol ng kanyang anak na babae. Lumapit ang mama niya sa akin, Mama Mia. Pagkatapos ay may iniabot dito sa akin. Lalong tumulo ang luha sa mga mata ko pagkakita ko nun. Aakalain mo ba, Mama Mia? It was the necklace
The necklace that I gave to Shai, my first love years ago. 12 years ago to be exact. Yes, ang Shai na hinahanap ko ay kasama ko na pala all the while. Ang Shai na crush ko ay ang asawa ko pala, Mama Mia. Napakahirap magbiro ng tadhana. Hindi ko naiintindihan ang nararamdaman ko noon, Mama Mia, nung nalaman ko ang katotohanan. Parang mabibiyak ang utak ko sa sobrang sakit, pati na rin ang puso ko. Parang hindi ko na alam kung ano pa ang tama sa hindi, kung ano pa ang katotohanan sa imagination lamang. Until to the point na tumayo ako at wala sa sarili kong naglakad paalis sa burol ni Shirlene o ni Shai. Lumapit ako sa mama ko at niyakap ko siya. Humagulgol ako ng iyak. Pagkatapos nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay para din akong namatay. Para na rin akong namatay kasabay ng asawa kong si Shai. Sayang, napakasayang ng panahon. Sayang talaga. Yan ang laging paulit-ulit na bumabalik sa utak ko. Sinabi ng lolo ko, Mama Mia, na hinanap daw niya si Shai nung mga panahon na naghahanap ang papa ko ng mababae na ipapakasal sa akin. At ako na baliw, ako na walang kwenta, hindi ko man lang binigyan ng pagkakataong magsalita ang lolo ko noon. Hindi ko man lang binigyan ng pagkakataon ang babaeng nasa tabi ko na pala, na kay tagal-tagal kong hinahanap. Para kong pinaglalaruan ng kapalaran ko. Hanggang ngayon, Mama Mia, preskong-presko pa rin sa akin ang lahat. Yung kapatid kong babae ngayon ay malaki na siya. At lagi kong sinasabi sa kanya, na huwag sayangin ang panahon dahil napakaikli lang nito. Don't hold hatred. Kasi kapag ginawa mo yun, ikaw lang din naman ang patuloy na masasaktan. Ikaw lang din naman ang magsisisi sa huli. Kung kaya ko palang sanang ibalik ang kahapon ay ginawa ko na. Kung kaya ko lang ipalit lahat ng meron ako ngayon sa isa pang pagkakataon para makasama si Shirlene ay ginawa ko na. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari ay inayos ko na sana lahat ng pagkakamali ko. Pero gaya nga ng sabi nila, laging nasa huli ang pagsisisi. Wala talagang pagsisising nasa unahan. Ngayon, Mama Mia, ay meron na po akong anak. Hindi po anak namin ng asawa ko. Nag-adopt po ako ng batang lalaki. And I've named him after his mother's name. Charlon ang pinangalan ko sa batang inampon ko. Wala na akong plano na mag-asawa pa ulit dahil until now, kahit ilang taon na ang lumipas ay hindi pa rin ako nakaka-move on sa mga pangyayari. Gusto kong mag-focus muna sa pagpapalaki ko sa anak ko at mag-focus muna sa negosyo ko. Masaya na ako nito. At sa asawa ko na nasa langit, I love you so much. I regret everything that I did before. I wish masaya ka na ngayon sa kung saan ka man naroroon. And to all the listeners and viewers nitong channel na ito, please don't waste the time na binigay sa inyo ng Panginoon. Dahil din sa nangyari sa buhay namin ni Charlene, Mama Mia, ay hindi na masyadong strikto ang papa ko pagdating sa nakababata kong kapatid. Malaya na siya ngayon na pumili ng mga bagay na para sa kanya. Kaya siya ang nag-push sa akin, Mama Mia, na isulat at i-share itong sarili kong kwento. Ang totoo niyan ay masyado pa itong Bislish o Bisaya English. Pero ang kapatid ko po ang nag-edit nito dahil masyado raw sosyal pakinggan. Fan niyo po ang kapatid ko at lagi po siyang nakikinig ng mga true to life stories dito sa iyong channel. She even called me her hero. But for me, the real hero is dapat yung handang isakripisyo ang buhay niya para sa iba.
At hindi ako yon. Pero para sa kapatid ko, ako raw ang hero niya. I hope, Mama Mia, na hindi maging katulad ko ang kapatid ko. I hope na makahanap siya ng totoo niyang kaligayahan at maipaglaban niya yon ng patas. At lagi siyang gumawa ng kung ano ang tama at huwag siyang tumulad sa akin na gumawa ng mga maling bagay bago pa na-realize na nandyan na pala sa tabi ko all along ang matagal ko nang hinahanap. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito at maraming salamat kung mapipili niyo man itong i-ere sa inyong programa. Mama Mia, by the way, email address po ng kaibigan ko ang ginamit ko sa pag-share nitong aking kwento. Natatakot din kasi ang kapatid ko kung email address niya ang gagamitin namin. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, JP. Grabe naman ang kwento ng buhay ni JP. Oy, para namang pang maalaala mo kaya, parang ganun. Parang nasa movie, parang nasa teleserye. Kasi 'di ba, all along, yung hinahanap pala niyang babae ay yun pala yung asawang minamaltrato niya. Pero may pagtataka ako ng konti. Kasi akala ko ang i-match sa kaniyang babae para sa fixed marriage na yun o arranged marriage na yun ay isa ring Chinese. Hindi rin pala. Kala ko galit yung papa niya sa mga Pinoy, pero hindi rin pala. Pinoy din pala ang nahanap nilang ipakasal sa kanya. Anyways, kung ano man yun, hindi masyadong detalyado ang kanyang kwento at hanggang dun lang yun, kaya hindi natin pwedeng dagdagan ng mga kakaibang mga alam nyo na. So, yun lang po, kung anong kwento niya, yun lang po ang ating isinare dito. Maraming salamat, JP, sa iyong kwento ng buhay. Naway mag-heal ka na ng tuluyan at naway maging masaya ka sa kung ano man ang magiging choice mo. Kung magpapasal ka man ulit, kung makahanap ka man ulit ng babae, o kung hindi na, kung talagang paninindigan mo na ang pagiging single dad dyan sa anak mo, well, masaya din kami. Basta't maging masaya ka. Maraming salamat ulit sa iyong pag-share ng iyong kwento dito sa ating channel. At ikaw na nakikinig ngayon, yes, alam kong nakikinig ka, please do like and share this video at huwag mong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Invite mo na rin yung mga friends mo at mga family mo na mag-share nitong ating channel o mag-subscribe dito at mag-click ng notification bell para naman na-update sa tuwing meron tayong bagong video na nilalabas. At huwag niyong kakalimutan na kung may sarili kayong kwento ng inyong buhay, bukas po ang ating tanggapan. Charot lang. Bukas po ang ating email address. Nandyan po sa baba. Ayan, mamamiacdo0317@gmail.com at isulat nyo po dyan at email nyo dyan ang iyong mga kwento o inyong mga kwento. Isa pa po, kung nakaabot kayo hanggang sa ditong parte ng kwentong ito, please mag-comment kayo dyan ng pray na emoji para naman makita natin kung sino talaga yung umaabot hanggang dulo. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at panonood nitong ating kwento. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat and Rizal Day today. Oo, so atin pong anuhin si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Maraming thank you at see you sa susunod nating video.